ng isang line sa x-axis. So, unahin natin itong figure na to. Yan. So, unahin natin itong figure na to. Yan, iniikutan ko ng ng mouse, no. So, yung line na yan ay naka-incline siya to the right. So, meaning, meron siyang angle of inclination na nasa pagitan ng 0 hanggang 90 degrees. Okay? So, yan yung kanyang angle of inclination. Pagkatapos, pagka ganyan daw yung line mo, meron daw siyang, ang slope daw ng line na yan ay positive. Ayan. Okay? Ngayon, basta kahit anong line na nakaganyan ang characteristics niya, so ibig sabihin, positive ang slope. Pagka ganito naman yung line mo ay naka-incline siya to the left, ang ibig sabihin yan, yung line na yan ay meron siyang angle sa pagitan ng 90 to 180 degrees. Kasi ang pagsukat niyan mula sa x-axis, pag ganon, papunta sa line. Okay? Then, ito namang, pagka ganun daw, ang slope nun ay negative. Dali lang ha. Pakihiwalay yung kompleto na para yun ang gagawa ko ng endorsement. Okay. Tapos, yung pagka naman daw yung line ay nasa x-axis dumadaan, gaya nung nasa baba na line, or parallel yung line sa x-axis, either nasa taas ng positive y-axis or nasa negative y-axis, sa parallel yung line ay ang slope niya ay 0. Kapag ka naman daw yung vertical yung line mo, ibig sabihin nun, undefined daw yung slope niya. So, infinity yung symbol para doon. Okay, so again, meron lang tayong 4 na characteristics ng slope. Isang positive kapag nakalihis sa kanan, isang negative kapag nakalihis sa kaliwa, 0 ang slope kapag ito ay parallel or passing along the x-axis, or undefined, symbolized by infinity kung ang line mo ay parallel or passing through the y-axis. No? Now, ito naman tinatawag natin na slope of parallel and perpendicular lines. So sa madaling sabi, kung halimbawa ang line natin ay nakaparallel, ang ibig sabihin niyan, pareho lang daw siya ng slope. So kung ito ay line 1 at ito ay line 2, ibig sabihin ang slope daw ng line 1 ay equal siya sa slope ng line 2. Ngayon, kapag naman daw yung lines ay perpendicular, gaya ng nandito sa baba, pag sinabi natin perpendicular, exactly yung pagitan ng dalawang lines na yun ay 90 degrees. So, ibig sabihin nun, yun daw, line 1 mo ay equal daw siya sa negative reciprocal. So, pag sinabing negative reciprocal, may negative siya, tapos, reciprocal yung yung slope niya. So, ibig sabihin, may negative siya, tapos may 1 sa numerator, tapos kung ano yung slope ng line 2, yun yung line 1, or vice versa. Pwedeng slope ng line 2 is equal to negative reciprocal of slope of line 1. Pwede rin product of slope of line 1 and slope of line 2, dapat negative 1 sila pag multiply mo. For example, kung ang slope ng line 1 mo ay 4 at ang slope ng line 1 mo ay negative 4, so ibig sabihin nun, ay negative 1/4, ibig sabihin nun, perpendicular. Okay? Okay, next. Yung general equation of a line is symbolized by this equation, ax plus by plus c equals 0. Ngayon, ang kanyang mga standard equations ay una, yung tinatawag na point slope form is given by the formula y minus y sub 1 is equal to m times x minus quantity x minus x sub 1. Kapag 2-point form naman daw, dalawang points yung given, pwede mo daw malaman yung equation ng line sa pamamagitan ng paggamit ng slope at yung isang point doon kahit na alin doon sa dalawa. Either
0.1 or 0.2. Itong nandito. Now, meron tayong tinatawag din na slope-intercept form, which is equal to y equals mx plus b. At yung last one ay tinatawag na intercept form, yung x over a plus y over b is equal to 1. Ngayon, yung equations naman, paano naman daw kapag yung lines mo ay parallel? Bukod sa alam natin yung slope, malalaman din ba natin na yung lines ay parallel or perpendicular? So pagka ganun daw, pwede natin malaman yung lines o ma-confirm kung ito ay parallel o perpendicular. Unang-una, ito ang mga palatandaan. Kapag ang lines ay parallel, parehong-pareho sila ng first term at saka second term. So ibig sabihin, parehong-pareho sila ng numerical coefficient ng x at yung b naman parehas ang numerical coefficient ng line 1 at line 2. So ibig sabihin, magkakaiba lang sila sa constant, no? Sa C sub 1 at sa C sub 2. Ngayon, yung perpendicular lines naman, ang palatandaan, kapag yung coefficient ni line 1 ay napunta sa second term, yung first term coefficient na A ni line 1 ay napunta doon sa second term ni line 2. At yun namang second term coefficient ni line 1 ay napunta naman doon sa first term coefficient ni line 2. Tapos yung sign daw sa gitna nila magkaiba. Ibig sabihin pag ganyan daw perpendicular yung line. Okay. For a clearer understanding, let's have example. Halimbawa, si line 1 meron siyang 3x plus 4y na first term. Para daw masabi na parallel yung line kay line 1, dapat daw 3x plus 4y din yung umpisa nila. So magkakaiba lang sila dito sa may C sub 1 tsaka sa may C sub 2. Okay? So, pagka naman daw perpendicular, yun nga, halimbawa, 3x plus 4y, halimbawa, 3x plus 4y plus 5 equals 0, equation ni line 1. Ang equation daw ni line 2, para masabing perpendicular siya, ay 4x minus 3y. Ganun. So, magkakaiba na lang dun sa Okay, so naglagay ako ng YouTube links, YouTube links. Naglagay ako diyan para pwede nyong ma-review kung ano yung mga sinasabi diyan sa module na to o sa mga introductory part itong calculus na to. So, isi-send ko sa inyo to para para mas madali nyong maintindihan yung kumbaga yung natin dito sa may calculus. No? Para pag may sinabi ako, inintroduce akong formula sa inyo, at least alam nyo na dito nang galing yun. Okay? So, send ko lang muna tong send ko lang muna yung yung okay, send ko lang muna yung yung ito para para may kopya na kayo, baka mamaya makalimutan ko. Okay. Tapos mamaya naman, susunod ko isi-send yung isi-send ko muna to. Ayan, sinend ko na yung yung sa GC yung LM6A, itong introductory part. Okay, so proceed tayo ngayon sa
sa susunod na module. Ayan. Okay. So, next is ano ba yun? Okay, so next dito na tayo ngayon sa susunod na module, yung pangalawang module natin. Okay. Itong sa totoo lang, ang hirap maggawa nitong itong module na to kasi may mga graph, may mga drawing eh. Ang tagal bago magawa. Okay, so kung titingnan natin yung interpretation ng derivative, alam naman natin nung tinuro ko sa inyo nung kapag paano nangyayari yung tinatawag na four-step rule, no? So babalikan natin yon. Ito siya, kung may mapapansin kayo dito na red na curve, so yun yung curve natin, tapos merong blue na line na nakatangent no sa curve. So nagmi-meet yung curve tsaka yung line o nag-intersect sila, yung blue na line tsaka yung red na curve, no? And syempre, meron tayong kulay green doon na line, yung tinatawag nating second line na yan ay nagbabago-bago ng length niya kapag lumapit siya sa kay P with abscissa X and ordinate Y, pag lumapit siya, liliit yung length ng green na line ang tinatawag nating second line. And of course, sa pagliit niya, liliit din yung change in X at saka change in Y niya o yung delta X and delta Y. By the way, yung blue na line ay tangent line ang tawag doon. Tapos yun namang running line na kulay violet, ang tawag diyan ay normal line, no? Then kung titingnan natin, babalikan na natin sinasabi sa analytic geometry, may relasyon yung binanggit ko sa inyo kanina doon sa may slope of perpendicular lines at yung na kung saan yung slope ng isang line ay negative reciprocal nung slope nung negative reciprocal nung isang line na naka-perpendicular. Okay? So, next, proceed tayo. Ayan. No? So, dahil doon, kung given yung curve, yung equation ng curve, pag kinuha natin yung derivative ng curve na yon, ang mangyayari, di ba pag kinuha natin derivative, ang magiging limiting position ni point Q, no, kanina, no, ang magiging limiting position nito ni point Q ay si P. And anong mangyayari pagka ganun, pag nag-derivative tayo, so yung derivative ng curve ay yun yung mangyayari, ay equal siya sa slope ng tangent line. So kasi magiging part na yon ng line. Kaya ang mangyayari, ang first derivative ng curve ay equal daw siya sa slope ng tangent line. At yung normal line naman, yung MTL, no, yung slope of the tangent line is equal to the negative reciprocal of the slope of the normal line, no? So, or pwede natin sabihin the slope of the normal line is equal to the negative reciprocal of the tangent line. No? So, ganun daw yung ibig sabihin nun. Pwede magpalit kasi ng position yung M sub TL tsaka M sub NL. Okay. Now, ang ating main focus dito ay yung tangent and normal lines. Sa kung saan, kailangan nating alamin kung ano yung mga equations ng tangent at ng normal line. By the way, yung tangent line is a line that intersects a curve at one common point called point of tangency, while the normal line is a line that is perpendicular to the tangent line at the point of tangency. So, ibig sabihin, yung pagiging perpendicular ng tangent line at ng normal line ay dapat nagmi-meet doon sa dito sa may sa totong point na to. Yan, kung saan nagmi-meet yung curve. Kasi etong etong line na to, pagka halimbawa nandito siya, dito siya dumadaan, or doon sa may kabilang side sa taas, ang tawag sa kanya tangent line, pero hindi siya normal line. Kasi ang normal line ay perpendicular line. Kumbaga yung halimbawa meron ditong line dito, tapos may line doon. Tawag sa kanila ay perpendicular lines, pero hindi sila normal line. Dahil sabi ko nga, ang normal line ay dumadaan sa point of tangency. Dito dapat sa point of tangency na kung saan nagmi-meet silang tatlo ng curve dun sa isang common point na yon. Okay? So dito naglagay din ako ng YouTube link, ng YouTube links, no, para pag-aralan nyo kung ano-ano yung mga may kinalaman sa tangent and normal lines. Okay? So
Ngayon, pag-aralan natin yung equations of tangent and normal lines. Okay, so suppose, ayun, yung example number 1, ang given is determine the equations of the tangent and normal lines to the graph of y equals square root of x squared plus 3 at negative 1, comma 2, where yung x sa buwan natin ay negative 1 at yung y sa buwan natin ay 2. No? So, ibig sabihin yan, yung at negative 1, comma 2 na yan, ibig sabihin point of tangency yan. At yung y equals square root of x squared plus 3 ay yan yung function ng curve na pwede nating i-graph. No? Okay. Ang ginagawa doon is kinukuha yung derivative ng curve. Okay, so pagkakuha natin ng derivative, ang derivative ng x squared plus 3 is derivative na nasa loob ng radical, so which is 2x. Then by formula, maglalagay tayo ng 2 sa ilalim, tapos copy and paste lang natin yung given na square root of x squared plus 3 sa denominator. Then mare-reduce yung 2, mawawala, magiging y prime is equal to x over square root of x squared plus 3. Pero sabi doon, sa may formula natin, na ang derivative daw ng curve ay equal siya sa slope ng tangent line. So therefore, pwede nating palitan yung y prime ng MTL, ng M of tangent line or slope of tangent line, tapos equate natin dun sa may nasa right side, which is x over square root of x squared plus 3. Now, at the point of tangency, makikita natin dito na yung x natin, ang value niya ay negative 1. So, sa substitute natin yon dun sa may parang pinaka-working ano natin, no? Parang working function na kung saan na-differentiate natin siya. Now, the slope of the tangent line is equal to negative 1 since negative 1 yung value ng x over square root of negative 1 plus 3. And then yung square ng negative 1 ay positive 1. Pag dinagdagan natin ng 3, magiging 4. So square root of 4. Kaya magiging slope of the tangent line is negative 1/2. Ngayon, kung titingnan natin dito, ang slope ng normal line ay equal siya sa negative 1 over 1/2. No? Kasi, dapat negative yan. Ano yan M sub NL is equal to negative 1 over negative 1 over 2. Kaya naging negative times negative, naging positive. Okay, itatama ko na lang muna mamaya yung bago ko isend. Okay. So, by point slope form, ito yung kanina, by point slope form, ito yung tinuro ko sa inyo kanina, di ba? Na ang formula sa analytic geometry, pag point slope form, given yung slope, given yung point, pwede nating malaman yung equation ng line. So, yung point na binigay dito is yung point of tangency. Okay? Okay, so, para masolve natin yung equation ng tangent line, i-substitute natin yung value ng y dito, which is 2. Tapos dito naman yung value ng x. Kaya lang, x minus 1 is x plus 1. Kaya, tapos ang slope natin ay negative 1/2, yung slope ng tangent line. Kaya mangyayari nito, pag cross multiply natin yung 2, magiging 2y minus 4 equals negative 1. So, didistribute lang natin yung negative 1, so negative x, tapos negative 1 times positive 1 is negative 1. Then, pag nilipat natin yung 2y minus 4 yung negative x sa negative 1 sa right, pag nilipat natin sa left, magiging x plus 1 plus 2y minus 4 equals 0. So, ang equation ng line natin ay x plus 2y minus 3 equals 0. So, yan yung equation ng tangent line. So, ano naman yung equation ng normal line? Yung equation ng normal line ay same lang din, gagamit tayo ng point slope form, pero yung slope ng normal line naman ngayon ang gagamitin natin, which is equal to the negative reciprocal of the slope of the tangent line, which is positive 2. So, pag sinubstitute natin yon at dinistribute natin, magiging y minus 2 is equal to 2x plus 2 kasi 2 times 1 is 2. Then, i-arrange lang natin in order. So, ilipat natin sa kanan yung y minus 2. Magiging 0 is equal to 2x plus 2 tapos minus y plus 2. Okay, so ganun yung mangyayari. Kaya, pag ni-reverse lang natin para natin yung negative sign, parang kasi may kinalaman siya sa paglipat. So, ang magiging equation ngayon ng ating
normal line ay 2x minus y plus 4 equals 0. So kung titingnan nyo, mapapatunayan natin na perpendicular nga sila kasi bakit? Yung equation ng tangent line ay x plus 2y. Yung equation ng normal line is 2x minus y. Sabi ko kanina, ang palatandaan pagka perpendicular yung dalawang lines ay kapag ka yung numerical coefficient ng line 1 sa first term ay mapupunta sa magiging numerical coefficient ni line 2 sa second term. Gayun din, yung numerical coefficient ni line 1 ay mapupunta sa second term ay mapupunta sa numerical coefficient ni line 2 sa first term. So kaya magka-opposite sila, no? X plus 2y tapos 2x minus y. Okay? So meron bang tanong? Okay, kung walang tanong, let's proceed to example number 2. So example number 2, we are required to determine the equations of the tangent and normal lines to the graph of y equals x times the square root of x minus 1 at the point of tangency 5, 10. So pag differentiate lang natin yung x times the square root of x minus 1 using the product rule. So ang mangyayari nun is yung susulat mo natin yung x, tapos get the derivative of square root of x minus 1, which is 1 over 2 times square root of x minus 1, plus yung square root of x minus 1, and then the derivative of x is 1. So, ang mangyayari, simplify lang natin, pagkatapos, at 5, 10, substitute natin yung value at x equals 5. So, pag sinubstitute natin, magkakaroon tayo ng 5 over square root of 2 times 5 minus square root of 5 minus 1 plus square root of 5 minus 1. So, pag sinimplify, yung 5 over square root of 5 minus 1, 4 yun. Pag kinuha mo yung square root, 2 tapos times 2, magiging 4. No? Tapos, pag sinimplify natin, magiging 5 over 4. No? Tapos, kunin natin yung LCD o yung least common denominator. So, magiging slope of tangent line natin ay 13 over 4. Pagkatapos, ang normal line ay negative reciprocal ng 13 over 4, kaya magiging negative 4 over 13. Then, pwede na natin kunin yung equation of the tangent line gamit yung slope ng tangent line at yung equation ng normal line gamit yung slope ng normal line. And of course, we need to use the point slope form para ma-substitute natin yung point of tangency. So, y minus 10 is equal to 13 over 4 times quantity x minus 5. So, simplify, magiging 4y, cross-multiply natin yung 4, so magiging 4y minus 40 equals 13x minus 65. Tapos, i-manipulate lang natin, i-transpose lang natin yung mga ibang values, kaya meron tayong 13x minus 4y minus 25 equals 0 para doon sa equation ng tangent line. And para naman sa normal line, kung gagamitin natin yung slope ng normal line, tapos gamit din yung 2-point form, cross-multiply mo lang yung denominator sa slope na 13, magkakaroon ng 13y minus 113 equals negative 4x plus 20. And then simplify, so 4x minus 20 plus 13y minus 130 equals 0. Then, ayun, pag sinimplify natin, ang equation ng ating normal line ay 4x plus 13y minus 150 equals 0. So, pansinin nyo, yung kanilang numerical coefficients at saka yung mga first term and second term at yung sign sa pagitan nila na naka-opposite. So, ibig sabihin nun ay palatandaan yon na ito ay may kinalaman sa perpendicular na line. So, meron bang question? Kailangan daw po ng pirma sa ID. Oo. Hindi daw po lang po pirma. Kailangan. Ihiwalay mo na rin walang pirma sa ibang araw na lang. Pwede po sila magpirma next. Hindi, di ba pupunta sila rito? Kasi pupunta kayo dito eh. Okay. Mamaya, tapusin ko lang muna to ha. Tapos gagawa kasi ako ng endorsement. At Tapos, bali sir, eto, pag gawa ko ng endorsement, hintayin lang kitang para malaman kung tama yun. adi kahit Ilan ba to? Ilan to? Dali lang ha. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
15 lang. Tapos may magpapasa pa po ngayon. Kasi, gagawa ko ng endorsement. Tapos sa Monday, pupunta kayo lahat. Adi kahit sa Alas Monday na 9. po nila pirmahan. O, sa Monday na lang nila pirma. Pag kasi pupunta nga dito, di ba? Adi kukunin ko po Sabay-sabay ulit kayo sa lahat. lahat ulit. Kukunin ko po ito ulit lahat. Hindi, iwan mo na dito. Dadaanan nyo na lang. Pag kumpleto na kayo, tapos dadalhin nyo na doon. Ha? Monday po. Monday, alas 9. Eh may ano po ng Silas. Silas Fair. Eh, kailangan niya nga pumunta na alas 9. Okay, so may tanong? Sige, iwan mo na lang to. Gagawa na lang ako endorsement. Kunin ko po Ay. sa iba. Pakuha mo kay mami, ako na yung kay Paulina. Ayaw po, sabi, Nasa kanya eh. Pakuha mo nga. hindi sabi po ni Mau, iwan ko daw po muna sa guard eh. Nasa lola na daw po. Ayun nga nasa lola niya, eh dapat isama dito. Opo, hinihintay ko po yung, hindi ko pa po makita yung lola niya. Andyan eh, andyan. Dinala ko sa Nasa akin po hawak-hawak. kasi yung ano nun, nung ay ko sa kanya scholastic na sa akin po. Andyan lang, tanong mo lang. Pagtanong mo lang doon sa doon sa may ilalim ng hagdan. Sige. Punta ka doon. Okay, so next, let's have example 3, no? Dito naman, we are required to determine the area of the triangle formed by the coordinate axis and the tangent to xy equals 5 at 1, 5. So, ito kasi, meron daw isang curve na ang function niya ay xy equals 5. Tapos ang point of tangency ay 1, 5. Ang nangyari sa istorya nito, yung tangent line, nakatangent siya sa curve, pero yung tumatama yung line sa may y-axis saka tumatama doon sa x-axis, no? So sa madaling sabi, merong curve na may nakatangent na line pero yung line tumatama sa x-axis saka y-axis. Kaya may kinalaman yung x-intercept dito saka y-intercept. Okay, so given yung function ng curve, i-differentiate lang natin yung xy equals 5 using the product rule. So we have xy prime plus y times 1 equals 0. Then, mangyayari dito, simplify lang natin y prime x plus y equals 0. Then y prime is equal to negative y over x. So ang slope ng tangent line natin ay equal sa y prime. Kaya, sa madaling sabi, yung slope ng tangent line natin ay equal na rin sa negative y over x. Okay? So, kung isa-substitute natin yung y equals 5 sa numerator at yung x equals 1, ang mangyayari dito, yung slope ng tangent line natin ay magiging negative 5 over 1. So, ay mali ito. Dapat normal line to. Ay, ano pala, tangent line. So, ibig sabihin, yung tangent line natin ay equal sa negative 5 over 1 or negative 5. Then, gamit yung 2-point form, substitute lang natin yung slope ng tangent line. So, y minus 5 equals negative 5 times quantity x minus 1. x plus y minus 10 equals 0. Kung natatandaan nyo, meron ako kaninang tinuro sa inyo na slope in yung y equals mx plus b. Ano? Nagle-lecture. Okay. Magpapasok kami graduation application. Magpapasok mo ng graduation application for graduation. Ay, dun sa ano? Thank you po. Sige. Thank you, sir. Okay. So, ang mangyayari, no, bali, gamit yung slope intercept form, i-manipulate lang natin yung 5x plus y minus 10 equals 0. So, ganito yon. Kapag ginawa natin siyang y equals mx plus b, ang slope natin ay negative 5, tapos yung 10, yun yung tinatawag na y-intercept o yung value ng b, which is equal to 10. So, pag nilocate natin yan sa x and y axis, nandun yan papunta sa y, tapos ang point niya ay 0, 10. Ganyan, 0, 10.
Now, yung 5x plus y minus 10 equals 0, pag ito, to. Pag minanipulate natin ito, yung ginaganon-ganon ko lang. Ano. Pag minanipulate natin ito, pabaliktad naman siya. Gagawin naman natin siyang slope intercept form, pero in terms of x-intercept. So, pag ang nilipat natin dito, iniwan natin yung x sa left side, nilipat natin yung y at negative 10 sa right side, magiging minus y plus 10. Tapos pag dinivide natin both sides ng 5, may iwan na lang sa kabila is x. Ngayon, kung mapapansin nyo dito, ito yan. So, x equals negative y plus 5 plus 2. So, ito yung 2 na yan, ang tawag natin dyan ay x-intercept. No? Tapos ito naman, yung negative 1 over 5, yun yung slope ng line na kumbaga yun yung slope ng line kapag naka-x-intercept tayo. So, ibig sabihin, kung ibig sabihin nun, yung 0, 10, dun tumatama yung line natin. Tapos doon naman sa baba, tumatama naman siya sa 2, 0 yung line natin. So sa madaling sabi, pagka ganun, may nabuo nga na triangle, no? Na kung saan ang length o ang height ng triangle ay 10 units at ang base ng triangle ay 2 units, no? So, pagka ganon, gamit yung formula ng area ng triangle using 1/2 of the base times height or 1/2 of the length of the x-intercept times the length of the y-intercept. So, magre-reduce yung dalawang 2. Therefore, ang area ng triangle natin ay 10 square units. Okay, so yan yung area ng triangle. So, may tanong pa? Baka may tanong kayo? Okay, so kung walang tanong, let's proceed to example number 4. Okay. Sa number 4, sabi dito, where will the tangent to y equals the square root of 4x at 1, 2, or the point of tangency yun, cross the x-axis. So, ibig sabihin, saan daw, saan daw magkukross sa x-axis yung line na nakatangent sa point 1, 2 doon sa curve na may function na y equals square root of 4x. Ulitin ko, no? Saan daw tatama sa x-axis? So, actually, parang x-intercept yung tinatanong dun eh. Saan daw tatama sa x-axis yung tangent line na kung saan ito ay tangent sa curve na merong equation na y equals square root of 4x at tumatama sa point of tangency na 1, 2. Okay, solution. Kunin yung square root ng 4x, ang square root niya ay 2 times the square root of x kasi we can get the square root of 4 eh. Okay? So, pag kinuha natin square root ng 4, 2 yun, tapos may iwan square root of x. And then, pag dinifferentiate natin yung function, magiging 1 over 2 times the square root of x, marireduce yung dalawang 2. So, may iwan na lang slope of tangent line equals 1 over square root of x at 1, 2. So, yun yung yung point of tangency, yung 1, 2. And then, pag sinubstitute natin at x equals 1 from the given point 1, 2, then the slope of the tangent line is equal to 1 over square root of 1, or if we get the square root of 1, that is simply 1. Kaya ang slope ng tangent line natin ay 1. Then gamit ulit yung 2-point form, substitute natin yung point of tangency doon sa 2-point form, kaya magiging y minus 2 is equal to 1 times x minus 1. Then y minus 2 equals x minus 1, then x minus 1 minus y plus 2 equals 0. So, simplify, x minus y plus 1 equals 0. Then, x equals y minus 1. Gamit yung, yung x-intercept. No? Hindi natin pwedeng gamitin yung y equals mx plus b kasi ang mahahanap natin doon ay y-intercept. Kaya dapat kailangan natin yung x equals y my plus b. No? So, kaya,
gamit yung yung parang pinaka-equation ng para malaman natin x-intercept. So pabaliktad, hindi y equals mx plus b, kundi x equals uh, slope tapos times y pagkatapos plus minus the intercept. Kaya ang sagot, since the x-intercept equals negative 1, the tangent will cross the x-axis at negative 1, 0. So, meron bang tanong? Okay, so kung walang tanong, let's proceed to example number 5. Teka lang, Papasok po kami. ay, pakialam lang kay Alex. Ay, anong year nyo ba? Third year. Sa third, dito lang sa third year, dito lang. Okay. Ayun ba? Yung, Valid ID po. Pwede po national hindi pwede. Di ba chinat ko yung mga valid ID? Hindi ko ba chinat? Pero sir, yung sa barangay po kasi namin ayaw po talaga kami bigyan ng walang request po. Eh, wala eh. Hindi naman pwedeng ganun. Ba't ka magre-request ng UCC? Residente kayo ng barangay na yun, tapos ayaw kayo bigyan ng ID. Bakit naman ako, nag-request ako ng ID, hindi ako pwede ng ID ng request ng UCC. Binigyan ako ng barangay ID. Meron. Tapos, ang ano kasi po talaga sa barangay namin, hindi po ata sila talaga nag-i-issue ng barangay ID. Ay, karapatan nyo yun. Pinupunduhan sila ng City Hall. Po kasi yung pinakita sa amin, may ano na yung CC. Hindi naman talaga dapat nag-ano yan. Nasanay lang sila eh. Hindi dapat ganyan yan eh. Okay, so let's have example number 5. We are required to determine the tangent to x squared plus y squared equals 5 and parallel to 2x minus y minus 4 equals 0. So, kung mapapansin nyo, yung x squared plus y, x squared plus, x squared plus y squared equals 5, yan ay equation ng circle, no? Na ang standard equation niya ng circle na nasa origin. Kumbaga yung sentro ng circle ay nasa origin ng x and y axis, nasa 0, 0. Tapos ito namang tong 2x minus y minus 4 na to, equation yan ng line, no? Na nakaparallel daw doon sa dalawang maaring isa o dalawang lines, no? Na nandirito sa circle. Pero pag sanay na kayo, malalaman natin kung ilan talaga yung actually dalawa talaga yung tangent na line. Kasi pag circle, matik yan, merong isa nasa kabila, merong isa nasa kabila. Kaya dalawa yung tangent na line diyan, no? So, mamaya tingnan natin sa drawing. So, basta ang kwento diyan, merong isang circle, ang equation niya ay x squared plus y squared equals 5. Tapos, merong dalawang tangent na line. So, kaya ko nasabing dalawa kasi pag circle kasi matik yun, may dalawang lines na nakatangent, no? So, tapos nakaparallel daw siya sa 2x minus y minus 4 equals 0. Okay, so solution, i-differentiate daw natin yung equation ng line, pero bago natin i-differentiate, i-manipulate muna natin na kung saan may iiwan yung y sa left side. So, magiging ganito ngayon yan. Y equals, y squared is equal to 5 minus x squared. No, kasi yung r squared na yun yung 5 na yun, no? Equal na yun sa 5. So, magiging y squared is equal to 5 minus x squared. Tapos, pag kinuha natin yung square root, magiging y equals square root of 5 minus x squared. Yan. So, pag dinifferentiate natin tong kulay blue na equation na yan,
magiging ano yan, y prime is equal to negative 2x over 2 times square root of 5 minus x squared. So, magiging ano ay yan, marereduce yung negative yung 2. So, kaya may iiwan na lang y prime is equal to negative x over 5 minus x squared. Now, since the tangent is or are parallel to y equals to x minus 4, so, ang mangyayari nun, dapat pareho sila ng slope. Gaya nung sinabi ko kanina sa introductory part natin na yung slope ng lines kapag parallel sila, pare-pareho. And then kung gagawin natin yung forma ng given na line ng into the form of y equals mx plus b, so kitang-kita natin dito na yung slope ng line na nakaparallel dun sa tangent ay 2. So sa madaling sabi, kung meron tayong dalawang tangent saka isang line, halimbawa, tangent line 1, ang slope niya ay 2. Si line, ang slope niya ay 2, at yun nakaparallel. Tapos yung isang line naman na nakatangent ulit, ay 2 rin yung kanyang ano. So pare-parehong 2 lahat sila. Okay? Ano yun? May nag-ano ba? Okay. So, ang mangyayari, yung slope ng tangent line natin ay 2 din. Kasi yung slope ng parallel line ay 2. Okay? So, since yung derivative ng function ay equal siya sa slope ng tangent line, so gagawin lang natin siyang slope ng tangent line is equal to negative x over square root of 5 minus x. Okay? And then, isa-substitute lang natin yung 2 sa left side kasi yun yung slope ng tangent line na galing sa slope ng parallel line na 2. Kasi nga, pare-pareho sila ng slope. Ngayon, pag in-square natin yung both sides ng equation, magiging 4 to, tapos ito yung negative mawawala, magiging x squared, tapos sa ilalim, mawawala yung square root, magiging 5 minus x squared na lang. Tapos pag cross multiply natin yon, magiging 20 minus 4x squared, tapos equal siya ngayon sa x squared. Then pag dilipat natin yung negative 4x squared sa right side, magiging 4x squared plus x squared sa right, 20 sa left. Then pag dinivide natin both sides by 5, magiging 20 over 5 is 4, then 5x squared is x squared. 5x squared over 5 is x squared. Okay. So ngayon, kunin natin yung square root ng both sides. Magkakaroon tayo ngayon ng value na plus minus 2. At pag sinabi, bakit plus minus 2? Kasi di ba sa circle, pag kumuha tayo ng square root, lagi dapat talaga may plus minus 2 yan. Kaya lang, may instances kasi na hindi na kino-consider yung negative sign, only the positive sign. Pero pag nandito tayo, nag-graph tayo, kailangan natin pareho yung value ng x. No? So, ibig sabihin, dalawa talaga yung abscissa na makikita natin na tangent dun sa ano. So, kumbaga, meron talagang dalawang line na nakatangent sa circle. Pag sinubstitute natin yung 2, ang magiging value naman natin ay y equals plus minus 1. So, dalawa ang x, dalawa ang 1. Kaya lang, yung combination, anong magiging combination? Ano ba? Positive 2, positive 1? Positive 2, negative 1? O negative 2, positive 1? O negative 2, negative 1? So, there are 4 possibilities, no? Kaso, pag i-graph natin, dapat para malaman natin kung ano ang tama, i-graph natin yung line kasi 4 yung possible points natin. Positive 2, positive 1, negative 2, negative 1, positive 2, negative 1, negative 2, positive 1. So, 4. Kaya lang dapat magtugma doon sa sinasabi na nakaparallel sa line. So, ipa-plot ngayon natin. Actually, ito na yung figure. Yan. Pinagkahirap-hirapan kong i-graph. Okay?
So, una, wala pa to ha, wala pa to. Wala pa tong lahat yan. Imagine niyo ang gagawin pala, blanco pa lang lahat yan, meron pa lang tayong x-axis, saka y-axis. So again, imagine niyo na lahat ng mga nakikita nyo na yan ay blanco pa, ang meron lang ay x and y axis. Okay. Paano ipa-plot yung kulay green na line o yung line na nakaparallel? Una, di ba sabi dito ito, tingnan nyo, meron siyang yung y equals mx plus b niya, yung intercept nung is nasa negative 4. Yan di ba? Negative 4. Okay, so hanapin natin yung negative 4, yung 0, negative 4, ito yung dot na orange. Yan. Pagkatapos, meron tayong tinatawag na rise over run method. Yun yung slope rise over run. So, ang slope natin ay 2. Ibig sabihin nun, ang rise natin 2, ang run natin ay yung 1. Kasi naka 2 over 1. Ngayon, since 2 yung slope natin, dapat lumihis papuntang kanan yung line natin para mag-match doon sa rise over run. So, ang rise natin ay 2. So, bibilang ka mula sa y-intercept ng 2. So, 1, tapos 2, then 1 na run. Then, pag run mo, yung arrow na makikita mo doon, pag dudugtungin mo yung intercept saka yung arrow na yon para mabuo yung green line. Para mabuo yung green line. Okay, ngayon, ayan na yung green. Tapos, lalagyan naman natin ngayon ng circle. Pero ang tanong, saan natin padadaanin yung circle? Actually, pagka gumamit ka ng compass, yung square root of 5 kasi equivalent ka sa 2.24. So, ibig sabihin, mula rito, yung pinakatusok ng compass, itatapat mo dito, dun, tapos saka mo paiikutin yung compass para mabuo yung circle. So, natural, papasok yung green na line kasi hindi naman yan yung tangent Yan yung given na line. Ang tangent yan yung dalawang kulay blue. Okay. Now, eto ng tama palang kombinasyon, yung negative 2, 1. Kasi kung ang pipiliin natin ay 2, positive 2, positive 1 dito, ang mangyayari, hindi magiging parallel yung ano tawag dito? Kumbaga, hindi magiging parallel yung ating line, no? Okay. Teka. Positive. Ayun. Ang mangyayari, pag ang ginamit natin yung 2, 1, hindi na tangent yung line kasi magiging magiging parang, kumbaga, dito siya tatama. Yung line mo, dito tatama. So, hindi na siya tangent. No? Kasi dapat, para maging tangent, sa labas ng circle. So, pag ang pinili natin na combination ay 2, positive 2, positive 1, positive to positive 1, hindi siya magiging tangent. Papasok sa circle yung line. Okay? At saka ganun din pagka pinili natin yung negative 2, negative 1. Hindi rin pa pwede kasi papasok din yung line. So ngayon, ang tama ay negative 2 sa x, positive 1 sa y, at yung isa ay positive 2 sa x, negative 1 sa y. Kaya, pag ginaya natin yung rise over run na yung kulay red, pag ginaya natin, ito yung pinaka point of tangency, bibilang tayo ng 2 units pataas, then 1 para sa rise, tapos 1 unit para sa run. So pag pinagdugtong natin yung dot at saka yung intersection yung arrow nung arrow na yon. So makikita nyo nakaparallel yung blue dun sa line, tapos tumatama pa sa circle, nakatangent siya. Ngayon, ganun din dito sa kabila. So, bibilang tayo ng 2 sa rise, tas 1 sa run. Tapos, pag pinagdugtong, yun na yung dalawang tangent na lines. Okay, so, ngayon, gamit yung equation of parallel lines na tinuro ko sa inyo kanina sa module, equation of parallel and perpendicular lines. So, for parallel lines, dapat parehong slope. So, ang gagawin mo lang, gamit yung point slope 4, isa-substitute mo lang yung slope na 2,
Tapos yung point natin is negative 2, positive 1. So, sa point slope form, y minus 1 equals 2 times x minus minus 2. So, ito yung point na ginamit natin at negative 2, 1. Okay, then distribute, magiging 2x plus 4 o y minus 1 equals 2x plus 4, tapos manipulate lang. So, magiging ano siya ngayon, 2x minus y plus 5 equals 0. So, ito yung equation ngayon nung line na nandito sa dumadaan sa point na to. At ganoon din naman sa kabila, pag yung napili natin ay positive 2, negative 1, substitute lang natin yung point na yon, yung positive 2, yung sub 2, substitute lang natin. Tapos, magiging y plus 1 equals 2 times x minus 2. Kasi kaya naging plus 1 to dahil minus minus 1. So, y minus minus 1 equals 2x minus 2. Okay, so distribute lang yung 2, tapos manipulate lang. Then, makikita nyo na ang equation ng line natin ay 2x minus y minus 5 equals 0. So, pansinin nyo yung blue line na nasa ilalim ng green. Ang coefficient, yung constant niya ay negative 5, no? Pagka bumaba pa siya ng kasing layo ng green, magiging ano yan, 2x minus y minus 6. Pag lumayo pa ng isa, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, habang lumalayo. Pero habang lumalapit siya kay green, ang value niya ay nagkakaroon siya ng difference na 1. Kaya kung titingnan nyo to, yung 2x minus y minus 4, ito yan yung green. Tapos 2x minus y minus 5, ito naman yung blue. So kapag ka dito natin pinadaan sa may dugtungan nung ito to, ito tong part na to, yung line, magiging equation ng line mo ay 2x minus y minus 3. Tapos pag nag-move pa dito, minus 2, pero pag tumama na yung line dito sa origin, mawawala na yung constant. Magiging equation na lang nung line natin ay 2x minus y. Tapos, madadagdagan siya ngayon ng plus 1 kada galaw niya palayo na nakaparallel siya. So, dito magiging plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, tapos plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, gano'n, no? So, yun, habang lumalayo siya above x-axis, magkakaroon siya ng positive na plus. Pero pag nasa baba siya ng x-axis, magkakaroon siya ng negative na coefficient. So, yan yung ating So, meron bang tanong? Okay, kung wala kayong tanong, sagutin nyo yung exercises. Ito, hindi yan ipapasa ha. Sasagutan. Magpa-practice lang kayo. Binigay ko lang yan para makapag-practice kayo. So, sagutin nyo yan. Exercises 1, 2, 3. And using in determining the equation of the tangent and normal lines. Okay? So, that's all for today. Wait lang. Stop sharing lang ako. Okay, so dali lang ha. Mag-screenshot lang ako. Ay, teka. Open yung video. Hindi na ako open yung camera ko. Ayan, so screenshot lang ako ha. Okay, wait lang. O yan, okay na. Okay, so that's all for today. I-chat ko na lang. Ay, sisend ko pa pala yung ayusin ko muna yung module para ma-send ko sa inyo. Okay, so bye everyone. Have a safe afternoon. Bye po, sir. Thank you po.